Hi Plant Kids, nandito po ako sa labas ngayon. At ang plano natin ngayon ay, kita nyo ba yan? Taas. Paputulan yung mga puno kasi nagkakaroon na ng shade dito. Kaya ko nga nilagay dito yung mga cactus para maarawan. Tsaka mali yung tubo ng puno, nakahambalang doon sa mga kable. So kaya puputulan natin. Okay, hindi ko na siguro papakita dahil hindi po ako magpuputol. Paalis na po ako. Mamaya papakita ko na lang kung anong resulta. Okay, let's go. So ito po yung puno na puputulan. Dalawa yan, yung malunggay at saka itong avocado. So puputulan yan hanggang dito. Hanggang dyan. Basta bago mo yung mga kable, puputulan na siya. So lahat yan mapuputol, mawawala. Okay? Tapos dito, so ngayon para hindi makasagabal, tinanggal ko muna lahat ng paso. So ayan sila. Nilagay ko muna sila dito. Saka dito sa kabilang side, yung malalaki. Para hindi makasagabal sa paglilinis at pagpuputol ng mga puno. Ayan. Naway walang walang masira akong halaman, no? Ayan, no? Tapos after nun, bago ko ibalik to, gagawin ko na rin yan yung plano ko na pag-cover ng lupa para mawala na yung daga. Cross your fingers, mawala na yung daga. Okay? Hi Plant Kids, andito tayo ngayon sa labas. Ayan. Papakita ko sa inyo itong ginagawa ko. So ayan nga po, 'di ba, nung last video natin, itinabi ko 'to kasi magpuputol ng puno. Ayan, naputol na yung puno. Pinutol yung malunggay at saka yung avocado. Kailangan ko lang putulin itong mga dahon na to dahil siguradong ito yung mga magtutubo pa rin na pagkadon. Gusto ko yung avocado dumiretso, no? Tapos ayan, tinanggal ko muna yung nasa gitna, hindi ko muna ibinalik kasi ayun, sinisimulan ko na yung paglalagay ng graba. Tatlong sako lang nabili ko. Akala ko sakto na, kulang pa pala. Malamang 10 sako ko. Tapos bibili pa ako ng mga tiles para yun yung pinaka magiging takip niyan bago ko ilagyan ulit ng mga paso, no? Yan, hanggang dulo ko gagawin, hanggang dulo din dito. So sa gitna ako nagsimula kasi nga ito na yung tinanggalan ng paso kasi nga nung ginawa ito. So para pagkabit ko dito, lagay ng paso tapos lipat, ganon. At so after nito dito, ihuhuli ko na yung part na yan, no? Tsaka ko na ulit bibidyo, tsaka na lang magbibideo pagka natapos ko na. At the same time, sa loob, ginagawa naman po yung aking bird cage. Yan, hapon ng linggo na naman, bumili na ako ng second set of sako ng graba. Kasi, ayan, natapos ko na yung simula doon sa dulo hanggang dito kahapon. So ngayon bumili ulit ako para hanggang dulo na malagyan natin, hopefully magkasya. Pero ayan, hindi ko pa inaayos to kasi nga gusto ko linisin din to yung sahig na to papunta doon mamaya. Pero yun, iniisip ko pa kung paano ko ilalagay. Parang iniisip ko nga kasi itong mga nauna na to, yun na yung ilalagay ko dito sa taas, no? So tuloy lang natin. Yan. So ayan, ito yung ibang halaman ngayon. Pero tingnan nyo, yan, napuno ko na ng bato hanggang dulo. Tapos ayan, sinimulan ko ng yung mga dating mga pasong nandun sa sulok, inalis ko, tas nilinis ko muna kasi ang dami niyang millibugs. As in super dami, ang kakapal. Yung iba pinutol ko na nga. Ayan, ganyan, no? Ganyan kakapal yung mga millibugs nga. Ayan, no? Meron pa to nga isa, ayan, may mga langgam pa siya. So pinag-iisipan ko pa to kung kakalbuhin ko o hindi. Tingnan natin.
Tapos, so ito na yung mga halaman ngayon na i-ano ko na, yung ibang cactus na itaas ko. Ayan, yung isa pa lang actually. Tapos ito yung sunset, may sunset din. Mga sunset inakyat ko halos lahat. So pwede yung mga pasong mga ganyan, pwede ako magpatong dyan. No, tapos pati dyan. So pwede ako magbabagong galing sa taas ng mga cactus na pwede ko ilagay dito. Pero ito, parang ninipisan ko lang siguro. Yan. Kung gaano kataba lang yan, ganyan lang yung magiging linya ng paso ng cactus dyan. Ha? Ayan. The next day na po tayo. At ayan po. Naibalik ko na yung mga paso cactus na naka clay pots and agave dyan sa parte na yan. Tapos ayun, nalatagan na natin ng graba yung buong plant box hanggang dun sa dulo. Ayun, makikita nyo dun sa ayun o, may graba. Ayan, may graba na yan, covered na ng gravel yan. So ayan na. Tapos naipatong ko na lahat ng malalaking paso doon sa ibabaw. Ito, pinag-iisipan ko pa to kung tatanggalin ko na. Kasi meron naman ako mga paso for that, sa mga halaman na nandyan. So pinag-iisipan ko kung tatanggalin ko na sila. Tapos i-dismantle ko na yan. Old aquarium yan para mas lumuwag pa, mailagay ko. Kasi itong anon to, buti na kita ko tamo, ayan puro millibugs. So kailangan ko paputulin pa pala to isang dahon na ito para hindi ko malat. Ayun pa meron pa nga rin doon bubugbugin ko na lang ng tubig yan. Okay, ito punong-puno rin to ng millibugs. So kailangan mabantayan sila para hopefully hindi bumalik yung millibugs. So ayan na sila. So far so good. Actually marami akong halaman na galing dito, mga 3 yata na malalaki na nailagay ko dito. As meron pa akong mga halaman sa loob na nailabas ko rin. So at least okay tayo kahit paano. Ayan. Okay, so end ko na po ang video dito. I hope you enjoyed this video. As I said, ang pabuhay ng isang plantatay o nag-aalaga ng halaman ay tuloy-tuloy lang. Wala po talagang pahinga, So maraming salamat po muli sa pagsama dito sa Plantatay Barrio Antipolo, na nagpapasalamat sa lahat ng mga laging sumusuporta, lalo na sa Plant Family, sa Team Promote, at sa lahat ng ating mga supporters. Okay, thank you very much for watching. This is Plantatay Barrio of Antipolo saying bye, plant kids.